Ano ba talagang problema mong bata ka, ha? Wala naman po, Ma. Nagsabi lang po ako ng opinion ko. Kita nyo, sang-ayon naman po sa akin yung asawa. Mali naman talaga na gastusin itong si lalaki yung pera na para naman sa anak nila. Wag niyo pong sabihin na mali na naman ako. Ando na tayo sa tama ka nga. Hindi mo na lang hinayaan yung mag-asawa na sila ang mag-usap nun. Kung alam mo yon, malamang mas alam naman yun ng asawa niya. Sana hindi mo na lang ginatungan kung anong awayan ng dalawa. Sa halip na nakatulong ka, pinalala mo pa. Hindi ka naman kasali sa kanila, di ba? Hindi naman ikaw yung anak at mas lalong hindi naman ikaw ang asawa. Pero tama naman po ako. Hindi porket tama ka, kailangan mong sumabat sa usapan ng iba. Hindi mo pwedeng panghimasukan ang problema ng iba, lalo na kung sila lang dapat ang may alam kung paano yun resolbahin. Hindi porket alam mong tama ka, sasabat ka na sa usapang hindi ka namang kasali. Ilang beses na kitang pinagsabihan, wag na wag kang basta sasabat kung hindi hinihingi ang opinyon mo. O kung hindi ka naman tinatanong at kinakausap. Magkaroon ka naman din ng respeto sa iba. Hindi sa lahat ng pagkakataon makikisawsaw ka sa usapan ng iba dahil lang sa iniisip mong tama naman ang sinasabi mo. Bago mo pa nalamang tama yun, alam na nila. Hindi mo na kailangang sumabat sa usapan na dapat para lang sa ibang tao. Hindi lahat kailangan marinig ang opinyon mo. Hindi lahat ng tao kailangan ng opinyon mo. Minsan, may mga taong walang ibang ginawa kundi ang sumabat sa usapang hindi naman sila kasali. Ganon ang ugali ni Bibit. Kahit na hindi siya tinatanong, magbibigay siya ng sarili niyang opinyon. Kahit na hindi naman siya kinakausap, magbibigay siya ng payo. Pero bawat ugaling hindi maganda, lahat ay may kapalit. Ano kaya ang mangyayari sa palasabat na babae? Hindi ba? Kasi nag-book na sila para sa Batanes trip nila. Hindi pa kasi ako nakakapag-leave, di ba? Kaya nga sabi ko, mauna na lang sila. 1 week naman yun eh. Kako, magpapaalam ako yung kahit na 3 days lang. Hindi naman kaya ng budget ko yung ganong katagal. 3 days leave ko, tapos yung day off ko, pahinga sa bahay. Kung libre naman nila lahat, bakit ayaw mo pa? Ang family nga ni Carl yung manlilibre sa akin. Teka, sino bang nagyaya sa'yo? Yung mama nga niya. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa sumama? Kapag ako yung ganyan, nako, hindi na ako magdadalawang isip ha. Hindi na ako tatanggin yan. Kahit na hindi ako payagan mag-leave, hindi ako papasok. Hoy, hindi naman ikaw ang kausap, di ba? Bakit ba bigla kang sasabat? Ang sungit mo naman. Nagsabi lang naman ako ha. Masama na ba yun? Tsaka, nagbigay lang naman ako ng advice. Hiningi niya ba ang advice mo? Hindi naman, di ba? Tsaka sa susunod, kapag may nag-uusap at hindi mo naman alam kung anong pinag-uusapan, huwag kang sabat ng sabat. Hintay mo kausapin ka o kaya tanungin ka. Hindi yung bigla kang magsasalita dyan na para bang alam mo ng lahat. Alam ko naman talaga. Nasabi ni Maxine na pupunta yung family ng jowa niya sa Bohol o tapos sinasama siya. Yun naman talagang usapan niyo. Alam ko, di ba? Kaya nagbigay ako ng opinion ko. Nasa kanya naman na yon kung susundin niya o hindi. Alam mo man o hindi, huwag kang basta sasabat. Alam mo yun, ako lang ang kausap niya. Ang layo mo na nga o andyan ka na sa kabilang dulo ng jeep. Nakakahiya sa mga kasabayan natin. Bakit ako mahihiya? Tama naman yung sinabi ko. Sa narinig ko nga na kahit na dito ako nakaupo Tsaka magkakakilala naman tayo, hello. Magsabihin mo, mainit ang dugo mo sa akin dahil mas magaling akong magbigay ng payo. Hindi na lamang kumibo si Maxine dahil alam niyang hindi naman magpapaawat ang kanilang katrabaho. Ganun kasi ang ugali ni Bibit. Kahit na hindi naman siya ang kausap, bigla na lang siyang sasabat. Minsan pa, kahit na hindi niya kilala, makikialam siya sa usapan. Minsan napapaaway siya, minsan naman hinahayaan na lang siya. Kaya walang gaanong nakikipagkaibigan sa kanya dahil ganun siya.
Nahihiya ang iba na isama siya sa labas dahil baka mapahamak pa sila sa pagiging sabatera ni Bibit. Nung gabi na yon, mag-isa lang na bumaba ng jeep si Bibit dahil uuwi na siya. Wala pa naman siyang asawa. Kahihiwalay lang din nila mag-iisang taon na. Habang naglalakad siya pa uwi, nakita niya ang kanyang ina na nakikipag-usap sa kaedaran lang din ito. Pwede na yon, ano ka ba? Malaki naman ang sahod ng anak mo. Oo nga, Manang. Kung anong gusto mo, pwede mo na makuha. Hingi mo lang yun sa anak mo, ha? Di ba, Seaman yung panganay mo? Tapos wala ka naman ng anak na nag-aaral pa. Lahat pa sila ang gaganda ng mga trabaho nila. Ayan ka na naman Hindi mo naman alam kung anong usapan namin, sabat ka ng sabat. Ma, narinig ko naman kanina. Baka nagbibigay ng perang anak niya tapos ayaw niyang tanggapin. Nakita mo na, hindi mo naman talaga alam. Sumasabat ka kahit na isang usapan lang naman ang narinig mo. Ano ka ba naman? Pati usapan ng matatanda pinakikialaman mo. Nagbibigay lang naman ako ng payo, Ma. Ang OA mo naman mag-react. Hindi ito OA. Nakakabastos ka talaga. Kung ang mga bata nga pinagsasabihan na huwag sasabat pag hindi sila kinakausap, di ba? Tapos ikaw ganyan ka. Ilang taong ka na, Bibit? Di sorry na. Hindi ko lang naman napigilan ang sarili ko, Asya, umuwi na nga tayo. Bukas na lang tayo ulit magkita, Mare. Pupunta ka naman ng Zumba, ano? Pupunta yan, Ma. Kasi lagi naman niyang nasa plaza. Tsaka, andun ka. Dagdag na rin sa chismisan niyo. Nakita mo na, hindi ka talaga nadadala dyan sa pagiging sabatera mo. Kung naabutan mo ang lola ko, tapos ganyan ka, aba, malalamukos niya ang bibig mo. Ayaw na ayaw nun sa lahat ang palasabat. Hanggang sa pag-uwi nila sa bahay, walang ibang ginawa si Perla kundi ang pagsabihan ng kanyang anak. Ngunit wala itong nagiging tugon sa kanya kundi ang puro pagtawa. Kaya mas lalo lang naiinis ang ginang. Noon pa man, ganun na kasi ang kanyang anak. May nagsasabi sa kanya na dapat bata pa lang si Bibit ay napagsabihan na niya. Pero ang totoo nun, kahit bata pa si Bibit, lagi siyang pinagagalitan ng ina at pinagsasabihan na huwag siyang sasagot kung hindi naman siya ang kausap. Pero parang walang kinatandaan ang dalaga. Hindi siya natuto. Mas lumala pa nga noong tumanda na siya. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, kung kani-kanino na naman siya sumasali ng usapan. Minsan pa nga, may dalawang magkasintahan na nasa unahan ng pila. Bibili kasi ng pagkain si Bibit, pero may mga mas nauna pa sa kanya. Nag-uusap ang magkasintahan. Pinagpipilian ang dalawang pagkain. Kung alin ba ron ang pipiliin nila. Tinatanong ng lalaki ang kanyang nobya kung ano ba sa kanya, dahil nakapili na ang lalaki ng para sa pagkain niya. Yung isa na lang ang piliin mo. Mas maraming cheese yun kung gusto mo. Natikman ko na kasi yun eh. Parehas yan natikman ko na actually. Kaya ang mas nagustuhan ko yung isa. Para hindi ka naman mahirapan. Ako na nagsasabi sa'yo. Inirapan siya ng babae na para bang sinasabi sa kanya na huwag silang pakialaman kung ano man ang kanilang pipiliin. Pero hindi yun maintindihan ni Bibit. O kaya kung ayaw mo niyan, yung sa S1 na lang. Magpa-add ka na lang ng cheese. Masarap din yun, pero hindi kasing laki ng burger nung nasa N1. Hindi na nakatiis ang babae at sinabihan si Bibit na huwag siyang makialam. Matapos nun, umalis ang dalawa kahit na hindi pa naman sila nakakapili ng pagkain na bibilhin nila. Grabe naman yun. Bakit? Ayaw niyo bang makuha ang suggestions ko? Okay naman yung pagkakasabi ko sa kanya. Ang arte naman ng babae na yun. Buti nagka-jowa pa siya. Pinabayaan na lang ni Bibit ang dalawa. Hanggang sa lumipas ang mga oras, bumalik na siya sa kanilang trabaho. Naabutan niya pa nga sina Maxine at Jinky na nag-uusap. Tila ba seryoso sila? Ang ano kasi noon, parang kapag nagpakasal na kami sakalang ibibigay yung bahay. Gets ko naman yun. Kasi nga, mas gusto ng mama niya na kasal muna kami bago kami magsama. Saka ayos lang naman sa akin eh. Dahil balak na nga namin yun dati pa, di ba?
Hindi lang natuloy nung nakaraan kasi nga ikinasal yung kuya niya. Sukob ata yung tawag nila doon. Hindi naman totoo yung ganon. Ulat ka naman? Bakit bigla-bigla ka nila sumusulpot dyan? Para namang hindi mo yan kilala. Bigla naman kaya yan magsasalita sa batera na babae na yan. Ang seryoso nyo kasing dalawa. Kasi nga, may pinag-uusapan kami. Yun na nga, yung sa sukob. Hindi naman talaga yun totoo, no? Ako kasi hindi ako naniniwala sa ganon. Try nyo mag-search sa internet. Kesyo totoo man o hindi, sa susunod magsabi ka naman muna kung magsasalita ka na, ha? Bakit? Parang hindi nyo naman ako kilala. Yun na nga kilala ka na namin. Ganito akong klase ng tao May magagawa ba kayo? Minsan, kailangan nyo ring mag-adjust sa isang tao na nakakasalamuha ninyo, no? Huwag na nga kayong magtalo. Saka may problema naman talaga ako Gusto na kasi ng mama ng jowa ko na magpakasal na kami. Ano namang problema mo dun? Di ba nga sabi mo kanina, plano nyo na yun? Yung bunso namin magpapakasal na sa susunod na buwan. Sukob na naman kami kung sakali man. Wala nga kasing magpapaniwala sa mga ganyang klase ng pamahiin. Wala namang epekto yung ganun. Kaya lang naman na parang nagkakatotoo yun dahil iniisip ng mga tao na totoo. Parang yung utak natin doon na nakasentro. Alam niyo yun? Kapag may konting aberya, iisipin na kamalasan na yon, dala ng sukob. Ako kasi malakas ang paniniwala ko sa mga ganyan Tsaka, hindi mo naman masisisi ang isang tao kung naniniwala sila sa mga pamahiin. Para namang hindi mo alam kung gaano katradisyonal ang mga Pilipino. Ang dami kayang pamahiin. Yun na nga. Kaya nga mas lalong dumarami dahil ang utak ng mga Pilipino parang hindi mo mapagsabihan. Kung anong pinaniniwalaan na lang ng isa, yun na lang ang paniniwalaan ng nakararami. Kaya para matanggal yun, dapat may mga taong sumasalungat sa paniniwala. Alam mo, lumalayo na tayo sa usapan namin kanina. Doon ka na nga. Bakit mo naman ako pinapaalis? Sa gusto ko nga muna rito, no? Para makapagbigay ako ng payo kay Maxine. Pansin ko kasi laging ikaw ang kinakausap niya tapos hindi ka pa maalam magbigay ng payo. Wow! Ako pa ngayon ang hindi nakakapagbigay ng maayos na payo. Alam mo ba kung anong buong naging usapan naming dalawa? Hindi. Pero ang alam ko lang, doon sa may sukob. Hindi mo naman pala alam. Bakit sasabihin mong hindi ako nakakapagbigay ng maayos na payo? Wala, feeling ko lang. Bakit kasi sa kanya ka lang nagsasabi, ha, Maxine? Ayaw ko kasi masyadong pinag-uusapan ng maraming tao yung problema ko Ha? Maraming tao ba ako? Kasi baka mamaya masabi mo sa ibang tao. Hindi yan. Ano ba kasing problema mo bukod dun sa may sukob? Huwag mong sabihin. Yaan mo yan siya. Balik na nga tayo sa trabaho. Ang ganda na nung usapan natin kanina Kung hindi lang sana biglang sisingit, yung isa dyan. Hello, hindi yun pagsingit, no? Nagbigay lang naman ako ng opinion ko. Hindi ba namin ang opinion mo? Hindi. Hindi naman pala. Di sana, itingi ko mo na lang ang bibig mo. Tsaka ka magsalita sa susunod kapag hiningi na ng tao ang opinion mo. Pero hanggat hindi naman, huwag kang basta sasabat. Paano naman kasi yun hihingi ni Maxine? Mas nangingibabaw yung opinion mong hindi naman tama. Kami lang ang makakapagsabi kung tama ang opinion ko o hindi. Dahil kami lang namang dalawa ang nakakaalam kung anong naging usapan namin. Huwag na kayo magtalo. Baka mamaya niya nasa HR na naman kayo. Paano kasi papansin ka? Hindi ka naman kasi kinakausap. Sabat ka ng sabat. Ay, sorry. Mas papansin ka. Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko, ha? Hindi talaga nagpatalo si Bibit. Kaya halos buong araw silang nagbabangayan ng kanyang katrabaho. Minsan kasi, bigla na lang siyang sinisita nito, lalo na kapag sasabat siya sa usapan ng iba. Nung kumakain na kasi sila, bigla siyang nakisali sa usapan ng isa nilang katrabaho. Nag-uusap ang mga yon tungkol sa pagbili ng bahay. Hindi naman niya kasundo ang mga katrabaho na yon, ni hindi alam ang pangalan niya. Basta bigla na lang niyang sinabi kung ano ang nasa utak niya.
Kaya nakatikim na naman siya ng salita kay Jinky. Kita mo yon? Anong masasabi mo sa ganun? Bastos yon, di ba? Anong bastos dun? Bakit naghubad ba ako? Ang bastos, yung nakahubad. Ewan ko sa'yo. Alam mo, nakakainis ka kamo kausap. Ha? Mas nakakainis ka kaya? Wala kang ibang ginawa kundi ang punahin kung anong ginagawa ko. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Ikaw, wala ka bang ibang pwedeng makausap para hindi ka sumasali sa usapan na hindi ka naman kasali? Palagi na lang masama ang tingin mo sa akin eh. Ano ba sinabi ko kanina? Nakita mo yung dalawang nag-uusap, di ba? O nagpaplano sila dun sa bahay na bibilihin nila. Anong ginawa mo? Sumabat ka? Sinabi mo pa sa kanilang huwag munang bumili ng bahay? At bakit ikaw ang magbibigay ng opinyon na ganun? Pera mo bang ipambibili? Hindi naman, di ba? Hindi mo napansin? Hindi ka na nga kinausap. Ano pang ginawa mo? Sumabat ka na naman nung pinag-uusapan nila yung tungkol sa aso. Hindi ka ba nahihiya sa pinaggagawa mo? Hindi ka ba pinagsasabihan ng nanay mo? Dinamay mo pa rito ang mama ko. Ay bakit ikaw? Hindi ka ba pinakikialaman sa pagiging pakialamera at mapanilip mo? Hindi. Dahil hindi ko naman pinakikialaman kapag tama ang ginagawa. Pero pinakikialaman mo ko. Ang hirap mo naman kausap. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Hindi na kinakaya ni Jinky na makipagtalo pa kay Bibit dahil mukhang kahit naman anong pagtalunan nila, wala namang mananalo sa kanilang dalawa. Parehas naman na ayaw nila sa ugali ng isa't isa. Minsan pa, sa paglipas ng ilan pang mga linggo, lumabas ng bahay si Bibit. Wala silang pasok noon sa trabaho, kaya gusto niyang gumala. Wala siyang kaibigan. Mag-isa lang siya, kaya kapag galaan, siya lang ang gumagala. Hindi naman sumasama ang kanyang ina dahil mas nais nito na sa bahay lang siya. Isang beses pa, habang nagtitingin ng gamit si Bibit, may isang babae siyang nakasabay. May kausap ito sa cellphone. Pumipili ang babae kung anong kulay ang bibilhin niya. Pinapakita niya pa sa kausap niya. Sumabat na naman si Bibit. Alam mo, kung akong tatanungin mo, mas maganda yung kulay blue. Yan na lang ang bilhin mo. Medyo kasi tong green hindi maganda. Tsaka yung sinabi ng asawa mo ba yan? Yung kulay orange ang kunin? Naku, wag. Ang pangit kaya nun. Hindi siya kinibo ng babae. Tila ba paramdam sa kanya na wag siyang pakialaman. Dahil hindi naman lahat ng tao gustong pakialaman ang desisyon nila, pero hindi nakaramdam si Bibit. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng asawa mo. Mas maganda naman talaga yung kulay green. Tsaka, kuya na nasa cellphone. Kung makikita mo sa personal, nako, mas okay talaga tong kulay green. Baka malabo lang kita dyan sa phone ninyo. Nagsalita ang lalaki at sinabi sa kanyang asawa na wag na siyang bumili. Umalis na lang daw sila roon. Grabe, nagsuggest lang naman ako, kuya. Paaalisin mo na agad yung asawa mo. Hindi na siya nilingon pa ng babae. Umalis na rin ito kaagad. Parang ang nakikita siya bilang babae na may problema sa pag-iisip. Hindi niya rin napansin na naroon si Maxine. Narinig ang naging usapan nila. Nung paalis na si Maxine, saka lang siya nakita ni Bibit. Andyan ka na pala. Bakit hindi mo man lang ako tinawag? Hindi mo ba ako nakita? Hindi Saka andun kasi yung mama ko. Oh? Sinong mama? Yung tunay mong mama o yung mama na nakasama mo dahil bagong asawa ng papa mo? Yung stepmother ko. Saan kayo pupunta? Sama na lang ako sa inyo. Mag-isa lang kasi akong gagala Wag na lang kasi hindi kasi sanay si mama na may iba kaming kasama. Madali naman akong pakisamahan, ano ka ba? Hindi naman ako si Jinky, no? Kung yun nga naging friend mo ako pa kaya? Pero ayaw kasi ni mama yung panay salita at sabat kapag hindi naman siya yung kinakausap. Hindi naman ako ganun, no? Bago pa tumanggi si Maxine, dumating ang kanyang ina. Nagpakilala naman si Bibit at para bang kung kausapin niya ito ay matagal na silang magkakilala.
Nagpatuloy ang mga oras habang si Bibit panay ang salita. Hanggang sa sinenyasan ng ina niya si Maxine para sabihin lang sa kasama nila na umalis na. Pero hindi alam ni Maxine kung paano yun gagawin. Iniisip niya na baka biglang sumama ang loob ni Bibit. Alam niya pa naman na ayaw ng katrabaho na kinokontra din ang mga sinasabi niya. Hanggang sa nagdesisyon ang dalawa kung anong ulam ang lulutuin nila mamaya. Sinabi ng ina ni Maxine na sinigang na lang. Ay, sinigang na isda na lang, ma. Ang tagal na rin nating hindi nagsisinigang, di ba? Mas masarap sana yun kapag maraming talbos ng kamote. Ay, miss ko na yung ganong ulam eh. Panay kasi tayo karne nito mga nakaraang linggo. Huwag na yung sinigang na isda, ano na lang. Siguro adobong kangkong, ganun. Tsaka huwag kayo palaging kumain ng karne. Baka magkasakit naman kayo niyan. Lalo na yung red meat. Eh di ba, may mga nababasa ako na hindi maganda sa kalusugan. Kami kasi sa bahay, hindi kami gano sa karne. Malakas kami sa mga gulay. Kasi yung nanay ko, yun din ang hilig. Eh kung may karne man kami, mga pansahog-sahog lang. Minsan, kumakain kami ng karne kapag yung kapatid ko nag-iinerte. Alam mo naman mga kabataan, di ba? Pwede bang wag ka na lang sumabat sa usapan namin? Kanina pa kasi naiinis si mama sa'yo eh. Kanina ka pa sabat ng sabat. Mabuti sana kung maayos yung pagsabat mo. Kaso naman, lagi mong kinukontra kung ano yung napag-uusapan naming dalawa. Doon pa naman inis na inis si mama. Bakit? Masama ba yung sinabi ko? Ganun kasi kami sa bahay eh. Kung ano man kayo sa bahay nyo, hiwalay na yung sa amin, ha? Magagalit kasi sa'yo tong si mama kapag nagpatuloy ka pa. Huwag sasama ang loob mo, ha? Kung pwede sana, pwede bang umalis ka na? Magsulo ka na lang. Huwag ka na sumunod sa amin. Grabe naman yun. Sige na nga, aalis na ako. Ako na lang mag-isa ang gagala. Para sasama lang sa inyo eh. Dito lang din naman kayo sa mall? Di naman ako nagpapalibre sa inyo Okay lang. Kaya ko naman ang sarili ko, no? Dahil sa inis ni Bibit, kusa na lang din siyang umalis. Pero sa utak niya, may halo pa ring panlalait. Para bang hindi niya matanggap na ayaw siyang makasama ng ibang tao. Para kasi sa kanya, mabait naman siya. Hindi naman siya palaaway. At yung mga sinasabi niya, may kinalaman naman din sa pinag-uusapan ng mga tao. Isang araw, habang nasa trabaho sila, narinig niya na naman na nag-uusap sina Jinky at Maxine. Magkakalapit lang kasi sila ng upuan. Nasa isang mahabang mesa sila. Ang magkatabi ay sina Maxine at Jinky habang may 2 tao pa bago ang upuan ni Bibit. Pero mukhang kahit na nasa malayo siya, naririnig niya ang usapan ng dalawa. Wala talagang pader ang magsasabi kung kailan hindi pwedeng sumabat si Bibit. Medyo nahihirapan nga ako dito sa report ko na to. Di ba binago nga nila yung paraan? Hindi naman ganito yun noon eh. Kaso yung bago nilang site, parang ang hirap kabisaduhin. Nalilito ko. Kapag nagkamali pa ako ng pindot, kapag binalik ko, magbabak pa sa pinakaunahan. Ay, paikot-ikot ako. Alin ba dyan? Tingin nga ako. Naku, madali lang naman yan. Huwag mo na pansinin yan. Saan ba dyan yung nakakalito sa'yo? Iba kasi yung sa akin eh. Dito pa rin ako sa lumang site natin. Hindi pa kami nililipat dyan. Ay, madali lang talaga yan, Maxine. May shortcut dyan eh. Alam ko yun, turuan kita. Bali dito ba? Wag ka nang tumayo dyan, Bibit. Di ka naman tinatawag. May trabaho kang tinatapos dyan, di ba? Tuturuan ko nga si Maxine para nga alam niya yung ginagawa ko. Nahihirapan din kasi ako dyan nung une. Pero ngayon, kahit nakapikit ako, nako, sa ulado ko na. Hindi na, Bibit. Kahit si Jinky na lang. Magkatabi lang naman kami. Baka mamaya masita ka na naman dyan, patayo-tayo ka pa. Di, sasabihin kong tungkol naman to sa work. Sabihin ko na may itinuro lang ako sa'yo. Tsaka hindi naman to chismisan. Kaya nga ako na lang ang magtuturo sa kanya, di ba? Mamaya niyan, HR ka na naman. Hindi ka kasi nakikinig kaya lagi ka napapagalitan. Hindi mo naman alam yan? Alam ko yan. Dahil na-try ko yan ng ilang beses. Hindi lang talaga yan yung gamit namin. Hindi na, ako na.
Mas may alam ako, no? Dahil ako, lagi kong ginagamit yan kapag nagre-report. Hindi mo ba kita na ako yung palaging nauuna? Di ikaw na. Magaling ka naman sa lahat ng bagay eh. Malamang dahil may skills ako. Skills mo pala sabat. Most sabatera. May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko ang galing mo. Dahil naroon naman na si Bibit para siya ang manguna ng pagtuturo, hinayaan na lang siya ni Jinky. Naturuan naman niya si Maxine, kaya ipinagmalaki niya ulit na kaya niya ngang turuan ang sino man. Minsan pa, habang nasa banyo si Bibit, narinig niya ang dalawa niyang katrabaho. Pinag-uusapan din ang problema nila. Nasa loob pa siya ng cubicle, pero sumasabat pa siya. Mamaya, turuan ko kayo paano gamitin yung bagong site. Para kasing ako pala yata ang marunong at nakakabisado nun eh. Hindi rin alam ng iba pa. Ako kasi mabilis lang din ako matuto. Tapos ako rin yung nagturo kay Maxine kanina. Ngayon, alam na niya. Paglabas niya, nakatingin lang sa kanya ang katrabaho nila. Maya-maya ay lumabas na rin sila. Nagbubulungan pa. Mukhang tungkol yun kay Bibit. Bigla ba naman siyang sumabat kahit na hindi naman siya ang tinatanong? Nag-aalok ng tulong kahit na hindi naman nang hihingi. Hindi naman sinabi ng dalawa na hindi nila kaya. Naninibago lang daw sila. Minsan pa, sa paglipas ng mga araw, kung sino-sino at kung ano-anong problema na lang ang sinasabatan ni Bibit. Minsan pa nga, noong natapos silang magsimba ng ina, may nakausap si Perla na isang matanda. Medyo matagal ang usapan nila at tungkol yun sa buhay nila noon. Naghihintay lang ng pagkakataon si Bibit na sumabat. Oo nga, yan din yung napansin ko sa panahon ngayon. Pero kasi, iba-iba na yung generation. Matatapang na rin ang mga kabataan ngayon. Ay, oo nga pala, yung anak mong panganay, di ba magpapari yun? Opo, ma. Nakita ko nga yun last week eh. Nakausap ko. Ikaw ba ang tinatanong ko? Bakit ikaw ang sumasagot? Wala lang. Kasi nga, bigla ko lang din naalala. Nakita ko kasi talaga. Hindi naman pala ikaw ang tinatanong ko. Hindi mo hinayaan tong si Malu ang magkwento tungkol sa anak niya. Siya ang kausap ko, hindi naman ikaw. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang basta sasabat? Kung hindi ka tinatanong at hindi ka kasali sa usapan, manahimik ka lang dyan sa isang tabi. Hintayin mo kapag ikaw na ang tatanungin. Ang tagal nyo naman po kasing mag-usap. Sa ngayon lang ulit kami nagkita eh. Ang pangit ng ganyang ugali, nak. Imbis na yung taong kausap ang excited na magkwento, inaagawan mo ng moment. Ngayon, hindi na napunta sa tanong ko sa kanya ang usapan. Napunta na sa'yo na walang ibang ginawa kundi ang sumali sa usapan ng iba. Sa yun kasi ang nasabi ko. Hindi ko naman po kontrolado ang bibig ko, no? Kita mo na, mas inaatupag mo rin ang paghahanap ng katwiran eh. Tapos hindi ka man lang marunong humingi ng tawad. Kahit nasabihin yon ni Perla, hindi niya talaga narinig na humingi ng dispensa ang anak. O kaya ay ang magsabi man lang sa kanya na hindi na uulitin kung ano ang ginawa nito. Dahil kahit na anong pagalit sa kanya, hindi talaga mababago ng ganong kadali ang pag-uugali ni Bibit. Lumipas pa ang ilan pang mga araw. Habang mag-isa ulit si Bibit, may nakita siyang dalawang magkaibigang nag-uusap. Ang sabi ng isang babae, mag-iipon daw siya para makabili ng bagong cellphone. At sumang-ayon naman ang kasama nito. Sinabi na tama lang daw yun dahil mahirap naman kumuha ng cellphone na hulugan pa. Baka siya lang din ang mahirapan. Nakakuha na naman ng pagkakataon si Bibit na sumabat. Hindi ganon. Kasi okay lang din naman ang mangutang ka. Hoy, yung iba kaya nangungutang pa ng phone nila ha? Pwede ka naman kasi mag-home credit eh. Bakit natatakot ka? Kung may trabaho ka naman, okay lang yun. Akin yung cellphone ko, home credit yun. Minsan mukha lang siyang hindi okay, pero okay naman. Isang buwan na nga lang matatapos na akong hulugan to, no? Sumagot ang isang babae at sinabi na takot siya sa utang.
Minsan kasi, okay lang naman talaga na may utang. Paano ka makakakuha ng credit card niyan kung hindi nila nakikita na magandang credit score mo? Basta magbayad ka lang ng maayos, walang masama sa utang. Baka kapag nakaipon ka hindi ka nabibili dahil bigla kang manghihinayang sa pera. Kaya kung ako sa'yo, mangutang ka na para may dahilan ka rin para magtrabaho ng maayos. Hindi na kumibo ang dalawang babae. Agad na rin silang umalis dahil kahit na anong pag-usapan nila, bigla na lang din kikibo at magbibigay ng payo si Bibit. Kahit na hindi naman siya kinakausap ng dalawa. Halos lahat ng nakikita at naririnig ni Bibit na usapan, nakikisabat talaga siya. Minsan pa nga, may nakasakay siya sa jeep. Dalawang matanda yun. Nasa harapan niya lang. Malakas din ang usapan dahil mukhang hindi nagkakarinigan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa ospital. Hindi yun gaanong maintindihan ni Bibit, pero parang gusto niyang makisabat sa usapan. Nako, kapag po ganyan na matatanda na kayo, may mga free check-ups naman po kayo niyan. Bakit po natatakot kayo magpunta sa ospital? Hindi kumibo ang dalawang matanda dahil hindi naman sila sigurado kung sila ba ang kausap ni Bibit. Dahil hindi nga naman nila kilala ito at hindi naman alam kung ano ba ang tunay na usapan nila. Hanggang sa kinalabit ng dalawa ang isang matanda. Ma, ikaw po talagang kinakausap ko. Bali po magpunta kayo sa ospital tapos ipakita nyo lang yung senior ID nyo. Malamang baka po may libre pa kayong gamot niyan. Nagsalita ang matanda at sinabi sa kanya na hindi naman tungkol sa kanya ang pinag-uusapan nila. Ay, kanino po ba? Dito sa kausap nyo? Nainis na ang matanda at sinabi sa kanya na huwag siyang makisabat. Hindi naman daw siya kilala at hindi naman niya alam kung ano bang problema nila. Ni hindi nga raw niya alam kung tao ba ang tinutukoy ng matanda o ang alaga na hayop. Concern lang naman po ako. Kasi baka hindi nyo alam na may libre kayong check-up at gamot. Nagsabi lang naman po ako, huwag po kayo magalit sa akin. Tuloy-tuloy na nagdaldal ang matanda. Kapag mga ganoong edad pa naman, ayaw nilang may nakikisawsaw sa usapan nila. Kaya nakatikim ng sermon ang dalaga. Hindi na siya makaapila dahil dalawang matanda na ang salitang nagsasaway sa kanya. Pinagsabihan din siya ng mga salita na lagi niyang naririnig sa kanyang ina, na huwag siyang sasabat sa usapan ng iba dahil nakakabastos yung tingnan. Kilala man siya o hindi, huwag siyang biglang magsasalita na para bang alam niya ang usapan. Kung may sasabihin siya, pwede siyang makisuyo at magtanong kung kailangan ba ang opinyon niya. Dahil hindi raw lahat ng usapan kailangang panghimasukan, lalo na ng mga mas bata na gaya niya. Hanggang sa bumaba na lang ang dalawang matanda. Grabe, ang daldal naman ng mga yun. Kapag talaga matatanda, hindi na mapagsabihan. Ako na naman yung masama ay nagsabi lang naman ako ng opinyon ko. Hindi pa rin makita ni Bibit kung anong mali sa sinabi niya kanina. Iniisip niya na lang na baka kasi matatanda na, hindi gaanong makaintindi at ayaw na nasasapawan ang kaalaman nila. Kaya nung nakauwi na siya sa bahay nila, ikinuwento niya sa ina ang nangyari. Paano naman kasing hindi magagalit yon? Sumabat ka ba naman sa usapan nila? Nagsuggest lang naman po ako, ma. Malay ko ba, di ba? Baka kasi mamaya niyan, hindi nila alam. Para naman pong hindi nyo kilala yung ibang matatanda. Kahit na! Nakita mo naman na nag-uusap silang dalawa. Ibig sabihin, pareho silang nagpapalitan ng kaalaman at impormasyon. Kahit na anong marinig mong usapan ng ibang tao, hanggat hindi nila hinihingi ang opinyon at tulong mo, huwag kang basta magsasalita. Dahil hindi naman lahat ng alam mo, kailangan ng ibang tao. Pwede yung alam mo, alam din nila. Pero pwedeng iba yung pinag-uusapan nila. Concern lang naman ako. Mali na naman yon. Sabi nila, matatalino ang mga tao na mahilig magsalita, di ba? Depende sa sinasabi nila.
Mas matalino ang isang tao kapag alam niya kung kailan siya magsasalita at kung kailan siya hindi pwedeng makialam. Ewan ko, hindi ko gets yung ganyan. Basta alam ko, wala naman akong tinatapakang tao. Kaya wala dapat akong katakutan sa pagbibigay ng opinyon at payo ko. Alam ko na may karanasan ako sa buhay na dapat alam din ng ibang tao. Anak, kailan mo ba talaga tatanggapin ang katotohanan na mali ka talaga? Hindi naman po kasi mali yung mga impormasyon na sinasabi ko sa iba. Hay, ewan ko ba? Ang tanda mo na hindi mo pa rin alam yung sinasabi ko. Ikaw ba, hindi ka ba naiinis kapag may ibang tao na biglang sisingit ng salita nila kapag may iba kang kausap? Yung pakikialaman ng opinyon mo, yung ipamumukha sa'yo na mas may alam ka. Wala naman pong gumagawa nun sa akin eh. Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala yung ganon. Ay, bahala ka sa buhay mo. Matutulog na lang ako. Inaantok na ako. Mas gusto ko pang kausap yung mga hayop sa panaginip ko kaysa sa'yo. Kinabukasan, maagang nagising si Bibit. Maghahanda sana siya ng pagkain nila. Wala siyang pasok noon, kaya balak niyang maglinis ng bahay. Tulog pa ang kanyang ina, kaya lumabas na lang muna siya. Napansin niya ang mag-asawa na tila ba nagtatalo sa tapat ng bahay nila. Sinabi ng babae sa asawa niyang kulang ang perang binigay sa kanya. Alam naman daw na kailangan ng anak nila para sa aktibidad sa paaralan nila. Maya-maya pa, sumagot naman ang lalaki na nagastos niya raw. Hindi naman daw niya akalain na mapapainom sila pagkatapos ng trabaho. Away mag-asawa yon, pero bigla na namang sumabat si Bibit. Hindi naman tama yung ganon. Dapat, Kuya Greg, kapag alam mong para sa mga anak mo yung pera, hindi mo nagagalawin kahit pa magyaya yung mga katrabaho mo. Nagalit ang lalaki sa kanya. Bakit daw nakikialam siya? Bakit sumasabat siya sa away lang dapat nilang mag-asawa? Nagbigay lang naman ako ng opinion ko. Masama ba yun? Tsaka totoo naman ang sinabi ko eh. Dapat, bilang ikaw ang ama, mas alam mo kung paano mo susustentuhan ang mga anak mo. Kung nasabi naman na pala sa yung ng asawa mo na kung anong kailangan ng mga bata, sana yon ang inatupag at inintindi mo, di ba? Yung alak na ininom at pinagkagasasan nyo wala naman yun. Mas lumala ang sagutan ng mag-asawa nung sumang-ayon ng babae kay Bibit. Kaya mas lalong lumakas ang loob ng dalaga na makisabat palalo sa usapan. May isang kapitbahay silang pinapatahimik na si Bibit dahil nga baka kung saan pa mauwi ang usapan ng dalawa. Dapat daw kapag ganon, hindi na pinakikialaman ang usapan. Dahil normal lang naman daw sa mag-asawa na magtalo. Ang hindi normal ay yung sasabat siya sa away na hindi naman siya kasali. Pero walang pakialam si Bibit. Ang alam niya lang, tama naman ang mga salitang sinabi niya. Hanggang sa nagising ang kanyang ina. Ito na lang ang umawat kay Bibit na makipagtalo. Galit na kasi ang lalaki. Kilala pa naman nila yon. Kapag yon ay hindi nakapagtimpi, baka makapanakit pa. Agad na hinila ni Perla ang anak papasok sa bahay. Ano ba talagang problema mong bata ka, ha? Wala naman po, Ma. Nagsabi lang po ako ng opinion ko. Kita nyo, sang-ayon naman po sa akin yung asawa. Mali naman kasi talaga na gastusin itong si lalaki yung pera na para naman sa anak nila. Wag nyo pong sabihin na mali na naman ako. Ando na tayo sa tama ka nga. Hindi mo na lang hinayaan yung mag-asawa na sila ang mag-usap nun. Kung alam mo yon, malamang mas alam naman yun ng asawa niya. Sana hindi mo na lang ginatungan kung anong awayan ng dalawa. Sa halip na nakatulong ka, pinalala mo pa. Hindi ka naman kasali sa kanila, di ba? Hindi naman ikaw yung anak at mas lalong hindi naman ikaw ang asawa. Pero tama naman po ako. Hindi porket tama ka, kailangan mong sumabat sa usapan ng iba. Hindi mo pwedeng panghimasukan ang problema ng iba, lalo na kung sila lang dapat ang may alam kung paano yun resolbahin. Hindi porket alam mong tama ka, sasabat ka na sa usapang hindi ka namang kasali.
Ilang beses na kitang pinagsabihan. Huwag na huwag kang basta sasabat kung hindi hinihingi ang opinyon mo. O kung hindi ka naman tinatanong at kinakausap. Magkaroon ka naman din ng respeto sa iba. Hindi sa lahat ng pagkakataon makikisawsaw ka sa usapan ng iba dahil lang sa iniisip mong tama naman ang sinasabi mo. Bago mo pa nalamang tama yun, alam na nila. Hindi mo na kailangang sumabat sa usapan na dapat para lang sa ibang tao. Hindi lahat kailangan marinig ang opinyon mo. Hindi lahat ng tao kailangan ng opinyon mo. Paano po? Naiinis naman ako doon sa asawa niyang lalaki. Paulit-ulit na lang tayo, nak. Kasi po, hindi niyo nakikita yung magandang ginagawa ko. Pero hindi mo rin nakikita kung ano yung hindi maganda sa ginagawa mo. Lahat na lang po kayo, palagi niyong sinasabi na hindi maganda yung asal ko. Ay dahil bastos naman talaga yung asta mo. Huwag na lang po muna tayo mag-usap ng ganyan, ma. Kasi po baka tayong dalawa naman ang biglang magkaroon ng samaan ng loob. Gagala na lang po ako ngayon. Lalabas na lang ako. Kahit nasaan ka pa magpunta, kung bit-bit mo naman yung ganyan mong ugali, wala ring mangyayari niyan. Hinayaan na lang ni Perla ang kanyang anak na lumabas. Habang nasa labas si Bibit, napansin niya ang dalawa niyang katrabaho. Pumasok sa grocery kaya sumunod siya. Andyan pala kayo. Bibili rin kayo ng stocks nyo? Ang lakas naman ng pang-amoy mo. Kung kailan kami lumabas, tsaka ka pa namin nakita. Bakit? Hindi ba pwede yun? Iisang bayan lang naman tayo nakatira lahat, no? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magkikita pa rin tayo. Okay. Saglit lang naman tayo bibili, di ba? Yung panggamit mo lang ng 1 linggo. Bakit 1 linggo lang? Oo, kasi sa sahod na lang yung iba. Ayoko rin naman maraming bitbit kaya lumipat ako ng bahay. Lumipat ka na ng bahay? Doon ba sa sinasabi ko? Huwag naman sana doon sa una mong balak. Ang pangit doon Feeling ko doon, bahain yun. Tsaka yun din pala, palagay na rin dyan. Ay, ito rin pala shampoo mo? Ako rin Mabango kasi yan. Nakita ko lang yan sa jowa ng kapatid ko. Nung nagamit ko, maganda sa buhok. Oo, tsaka smooth pa, no? Matagal ko nang gamit yan. Hindi ako binabalakubak dyan. Hindi naman ganun kaganda yan Mas bet ko yung isa. Yung sunsilk green para mabilis din makahaba ng buhok. Yun talagang mabango. Bata pa lang ako yun ang gamit ko. Try nyo kaya. Tara, doon naman tayo sa sabon panlaba. Bakit? Di ba may order ka sa akin? Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko na yon. Anong order mo nun? Yung kulay blue na powder? Meron kami nun. Hindi naman yun mabula Ang baho pa nun kapag nagtagal. Doon na lang tayo O kaya, pwede na muna yan. Balik na lang tayo. Pumunta kayo rito tapos yan lang ang bibilihin nyo. Para yatang nagsayang lang kayo ng oras. Hindi pinapansin ng dalawa si Bibit. Kahit na nakikisali ito sa usapan nila, pinababayaan lang nila. Para bang isang hangin na hindi nila naririnig. Sa ganung paraan, inaakala nila na mapapansin ni Bibit at saka siya aalis. Pero mukhang hindi niya ramdam na ayaw siyang kausap. Kaya sa inis ni Jinky, dinirekta na lang niya. Hindi dapat ganyan yung bibilihin mo. Kasi kapag nagtagal yan, ninipis lang din yan. Sayang lang ang pera mo sa ganyan Hindi mo pa ba pansin? Huy, wag na. Hayaan mo na lang siya. Pansin ang ano? Na ayaw ka namin kausap. Manhid ka ba talaga? Hindi mo ba alam kung bakit hindi ka namin sinasagot? Kasi nga, ayaw ka namin kausapin. Ano ka ba naman? Ganyan ka na ba talaga? Hindi ko naman pansin Tsaka okay lang kahit na hindi niyo ako kausapin. Basta pakinggan niyo na lang yung sinasabi ko. Kaya nga hindi ka namin pinapansin dahil ayaw naming pakinggan ang sinasabi mo. Ang hirap mo naman makaramdam. Ayaw ka nga namin, okay? Ay bakit naman? Kasi sabat ka ng sabat kahit hindi ka naman kinakausap. Mali ba yun? Sa gusto ko lang din naman na mag-share sa inyo ng opinion ko. Hindi ba pwedeng hintayin mo na lang muna na magtanong kami sa'yo? Alam mo, minsan, dapat intindihin mo rin ang ibang tao.
Hindi yung lagi mong iniintindi kung paano ka magbibigay ng opinyon at payo mo. Kahit hindi naman sana kailangan ng mga taong marinig yun. Minsan kasi may mga taong hindi naman nagtatanong. Kumbaga, gusto ko lang naman magsabi para kung nahihiya sila magtanong sa akin, alam na nila yung nasa utak ko. Alam mo ba kung bakit walang gustong kumausap sa'yo? Dahil bukod sa sabatera ka na, feeling mo lahat ng bagay alam mo. Kumbaga, kung anong ginagawa mo, akala mo dapat yun din ang dapat na gawin ng ibang tao. Hindi mo alam na hindi lahat kailangan marinig ang side mo, yung part mo. Dahil bago sila humingi ng opinyon, alam na nila sa sarili nila kung ano ang kailangan nila. Minsan, pwede ka namang makinig, pero huwag kang biglang sasabat para putulin ang usapan ng dalawang tao. Kasi, nagmumukha ka lang din ng tanga. Sa totoo lang ha, gusto ko lang naman talagang makatulong. Makatulong sa paanong paraan? Akala ko lang kasi nakakatulong ako. Ito, Bibit, ako ngayon lang din ako magsasalita Sana naman hindi mo masamain tong sasabihin ko sa'yo. Pero tama yung mga taong nagsasabi sa'yo na sobra ka na hindi na tama yung pagiging sabatera mo. Hindi mo madadaan yan si Bibit sa mahinahon na pagsasalita. Minsan, ang kailangan dyan, magising na siya sa delusion niyang kailangan siya ng lahat ng tao. Hindi ba? Medyo naging sobra ka rin naman kasi sa mga sinabi mo sa kanya. Pwede naman nating ipaliwanag sa kanya yung mali niya. Ilang beses naman na nating ipinaliwanag sa kanya, di ba? O nakinig ba siya? Anong sabi niya? Anong narinig mo mula sa kanya? Wala naman, di ba? Maliban na lang sa lagi niyang sinasabi na opinion na lang naman yun. At anong pakialam ng mga tao sa opinion na hindi naman hinihingi? Para maging relevant siya sa lahat? Ano? Magiging motivational speaker siya? Ayun ba? Gusto ko lang naman talagang marinig ako. Hindi. Nasanay ka sa ugali na ganyan. Dapat baguhin mo yan. May pagkakataon na dapat ka magsalita. Pagkakataon na kailangan ng opinyon at boses mo. Pero hindi sa lahat ng usapan na maririnig mo. Ha? Kakilala mo man o hindi ang nag-uusap. Sa susunod, kung tingin mong kailangan ng opinyon mo, mag-excuse ka muna sa tao. Tanungin mo kung pwede kang makisabat. Hindi yung nagsasalita pang isa bigla kang sasabat na dyan. Kabastusan yun Sobrang kabastusan. Well, hindi ko naman yung nakikitang bastos. Dahil maayos din naman akong makipag-usap. Maayos naman yung opinyon na ibinibigay ko. Dahil lang iniisip mong tama ang opinyon na sinasabi mo. Yun na talagang tama. Ewan ko ba? Ilang beses ka naman na napagsabihan, di ba? Bakit hindi man lang maitanim dyan sa utak mo yun? Ang hirap mo kasing pagsabihan Alam mo, sana humaba yung dila mo sa tuwing sasabat ka sa usapan ng ibang tao. Ay! Papahiling tuloy ako ng hindi maganda sa kapwa ko Ikaw kasi. Mukhang walang nangyayari. Para bang kahit na masama na ang hiniling na mangyari kay Bibit, hindi niya pa rin tinatanggap ang mga maling nagawa niya. Iniisip niya pa rin na hanggat nagsasabi siya ng ikabubuti ng iba, walang masama sa pagsabat. Hindi niya yun binago kahit na nagkakaroon na siya ng kaaway. Minsan pa, habang nasa loob sila ng elevator, narinig na naman niya ang usapan ni na Maxine, Jinky at isa pa nilang katrabaho. Ako kasi fasting yung ginagawa ko. Basta kapag 8 p.m. na, hindi na ako kakain nun hanggang 10 a.m. na yun. Buti kaya mo yung ganun Hindi ka ba nagugutom? Kaya nga fasting dahil nagpapagutom ka. Pero kaya ko naman, tsaka matagal ko na itong ginagawa. Hindi ka naman nagkaroon ng ulcer? Hindi naman. Okay naman ako. Same naman kami ni Roxanne. Hindi rin naman yata siya nagkaroon ng ulcer. Sinabi ng katrabaho nila na hindi naman daw niya naranasan yon at mas komportable siya. Tila ba nasanay na siya sa oras ng kain niya. Pwede pala ganyan na lang din ako, no? Gusto ko talagang pumayat na para makapagsuot naman ako ng sexy. Para sa kasal ko, maganda at fit yung dress ko, no? Huwag kang mag-diet. Sarap kayang kumain ng kumain, no? Saka hindi ka naman sobrang taba. Ang taba ko kaya, ang laki ng binigat ko.
Hindi yan. Baka magkasakit ka pa niyan kapag nag-fasting ka. Sa gusto ng tao na magpapayat. Well, hindi naman kasi siya mataba. Huy, baka mamaya magtalo na naman kayo. Hindi ko na yan papatulan. Basta bahala na siya sa buhay niya. So, ayun na nga. Basta kapag fasting ka, dapat consistent ka. Pero ask ka pa rin sa doktor mo kung pwede sa'yo yun. O kaya, magbawas ka ng kain. Huwag yung isang biglaan, ha? Huwag ka na lang magkanin. Tapos puro ka egg. Hindi pwede yun. Huwag mong bibiglain na hindi ka kaagad kakain ng rice. Kung sanay ka na may rice, dapat yung kakainin mo may rice pa rin. Baling mangyayari niyan, bawas kang konti, then pabawas ng pabawas. Kasi hindi maganda kung bibiglain mong katawan mo na hindi ka kakain ng kanin. Manghihina ka nun. Baka magkasakit ka pa. Sa halip na masaya ang kasal mo mauwi pa sa disaster. Hello? Pwede kaya yun, no? Ako nga, ganun ginagawa ko. Hinihingi ang opinion mo? Hindi. Pero, hindi naman kailangan ng ibang approval para magsalita ako. May freedom of speech naman tayo. So, pwede kong sabihin kung anong gusto kong sabihin. Oo, kapag tinatanong ka lang naman. Ewan ko kung anong problema mo sa akin. Baka kasi mas marami akong alam kaysa sa'yo, no? Huy, tama na yan. Sige na, kukunin ko na lang din ang opinion ni Bibit. Baka mamaya nasa HR na naman kayo. Hindi na kayo nagsasawa. Parang laging kayong dalawa na lang ang may problema sa isa't isa. Hindi na lang ako makikipagtalo. So ayun na nga, change topic na tayo. Balik tayo sa usapan natin kanina sa labas. Bale, Baguio ang unang pinili namin. Kaso lang, nakapunta na kasi kami dun Parang uulit na naman kami ng lugar. Kaso ang gusto ko, yung malamig sana. Sa Tagaytay na lang kayo. Hindi ikaw ang kausap ko, ha? Ay nako, ayan na naman silang dalawa. Sinabi ko lang naman para hindi kayo laging sa Baguio. Hindi ako sa'yo nanghihingi ng opinion, okay? Kaya shut up. Nagkakainitan na ang dalawa. Mabuti na lang ay natigilan sila nung bumukas ang elevator. Nung nasa pwesto na sila at nagtatrabaho, halos magbulungan na lang sina Maxine at Jinky para lang sa usapan nila. Pero mukhang dinig pa rin sila sa talas ng tenga ni Bibit. Mag-file ka na agad ng leave, Baka mamaya maunahan ka pa. Ay, umabot pa talaga dyan yung usapan namin. May 2 taong pagitan na, Rinig ko talaga. So? Huwag ka na lang sumabat. Hindi ka namin kasi kausap. Paulit-ulit na lang sa... Ayan. Parang nahuhulog na yung dila mo, Bigla ba namang humaba yan? Hindi na nakapagsalita pa si Bibit. Hindi na kasi gaanong magkasya sa bibig niya ang dila niya. Humaba ito ng kaunti at tumaba. Kaya kapag nagsasalita siya, parang may laman ang bibig niya. Hindi siya gaanong maintindihan ng mga taong kinakausap niya, kaya mas lalong walang pumansin sa kanya. Pero hindi naman yun nakaapekto sa kanya. Minsan pa, naabutan niyang nakikipag-usap si Maxine sa nobyo nito. Nasa labas naman sila noon. Siguro mga bukas na lang. Ewan ko, anong oras mo ba ako susunduin? Ay, wag na, traffic pala nun. Kapag kotse ang dala mo nun, baka hindi makausad. Magbubuk na lang ako ng joyride. Sinabi ng nobyo niyang pwede naman daw siyang sunduin gamit ang motorsiklo ng kapatid niya. Bagong bili lang daw yun, para hindi na rin siya mahirapan. Hindi na, nakakahiya naman. Kabago-bago nun tapos hihiramin mo agad. Okay lang. Kapatid naman niya yun. Nagulat ang lalaki. Hindi niya naintindihan ang sinabi ni Bibit, kaya inulit na lang ng dalaga. Hanggang sa sinabi sa kanya na bakit siya nakikisabat. Wala lang. Nagsabi lang ako. Para kasing ayaw ni Maxine. Mas maganda naman yung idea mo. Be, okay lang ba na hayaan mo kami mag-usap ng boyfriend ko? Tinutulungan lang naman kita magdesisyon. Hindi ko na kailangan nun. Okay, sige. Basta sinabi ko na pwede naman yung ganon.
Kung mabait naman ang kapatid niya at magpapahiram ng motor sa kanya, pwede naman yung ganon. Oo nga, pero yun naman ang pinag-uusapan namin. Sa kadalawa kaming nag-uusap, hindi ka naman kasali para bigla ka na lang magsalita. Nagmamagandang loob lang naman ako. Nainis ang kasintahan ni Maxine sa kanya. Pinagsabihan siya, gaya kung paano siya pagsabihan ng ina at ni Jinky. Pero baliwala lang yon kay Bibit. Hanggang sa habang papasok siya ng opisina, pansin niyang tila ba humaba na naman ang kanyang dila at lumaki. Kaya inilapag niya na ang bag sa upuan, saka siya nagpunta ng banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Parang naman akong tsik-tsik nito. Bakit bigla lang humaba at namagat ang dila ko? Hindi naman masakit. Ay, baka dahil nasinik ako? Magpapadoktor na nga ako. Ilang oras lang din ang lumipas, unti-unting nadadagdagan ang haba ng dila ni Bibit. Lalo na sa tuwing may sinasabatan siyang usapan. Isang gabi, habang nasa bahay siya, nagulat na lang ang kanyang ina dahil humaba pa ulit ang kanyang dila. Ay, Diyos ko! Para namang lalagpas na ng babayang dila mo ah! Masakit ba yan? Hindi naman po. Pero parang bumibigat. Galing naman na po ako sa doktor. Wala naman nasabi sa akin. Baka allergy lang daw po. Baka naman nakabati ka niya ng engkanto o kaya lamang lupa. Mag-absent ka nga bukas at pupunta tayo kay Kachaming. Hindi naman totoo yan, ma. Nagpapaniwala ka na naman sa mga ganyan. Totoo yun. Matagal nang may mga albularyo dahil kahit noong unang panahon may mga hindi na nakikita ang mga tao. Basta bukas, pupunta tayo doon. Hindi na maganda yung nangyayari sa yung ganyan. Kahit ayaw ng dalaga, pinagpilitan ng kanyang ina na dapat siyang sumama. Hanggang sa naroon na sila sa bahay ng naturang albularyo. May mga nakapila pa, pero mabuti na lang at maaga silang nakarating doon. Ganyan ba talagang manggagamat na yan, ma? Oo, magaling na albularyo yan. Boy, kaya niyang mawala tong nasa dila ko? Nag-register ba yan sa mga doktor? O baka naman namimera lang yan? Ikaw, tigilan mo yung ganyang salita mo. Dapat lagi kang naniniwala na kaya kang mapagaling. Mga lumang tradisyon na kasi yan, ma. Lahat ng lumang tradisyon may ibig sabihin. Hindi yun gawa lang ng tao. Paano niyo naman po nasabi na hindi lang basta gawa ng tao? Hindi na kumibo pa si Perla. Tumayo lang siya para lumipat ng upuan. Sila na ang susunod. May nauna pa sa kanilang matandang lalaki. Iika-ika yung maglakad. Ang sinabi lang ni Kachaming, may nakabati raw sa kanya na engkantada sa ilog na pinuntahan nila. Sinabi ng matanda na naligo nga raw sila ng buong pamilya. Baka yung engkantada na sinasabi ay yung kakaibang palaka na binato niya. Hindi na nakapagpigil pa si Bibit. Sumabat siya kahit na hindi naman siya kinakausap. Pwede pala yung ganun? Diba kinikis yun? Hoy, ano ka bang bata ka? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Bakit bigla ka nalang sasabat? Di ba nag-usap na tayo kanina na huwag mong gagawin yan? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano? Tigas naman ang ulo mo. Natatawa kasi ako, ma. Hindi yun nakakatawa. Walang nakakatawa sa pakikialam at pagsabat mo sa usapan ng iba. Ang hirap mong dalhin sa ibang lugar. Daig mo pa 3 years old na hindi mapagsabihan. Buti pa nga yung 3 years old kapag sinabi mong huwag sasabat hindi sasabat. Ang tanda mo na. Habang pinagagalitan ni Perla ang kanyang anak, natapos na ang paggamot ni Kachaming sa matandang lalaki. Kaya ang susunod na ay si Bibit. Doon na nila nalaman na may masamang salita o hiling ang dahilan kung bakit ganon ang nangyari kay Bibit.
Gamutin niyo na po pala ako. Tumanggi ang albularyo. Sinabi niyang hindi naman na raw siya kailangan para matanggal ang sumpa dahil mismong si Bibit ang may kakayahan na magtanggal nun sa kanyang sarili. Yun nga lang, may ugali siyang dapat baguhin. Yun pa ang ugali na ayaw niyang mawala sa kanya. Kaya hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, walang nangyayari. Patuloy pa ring humahaba ang kanyang dila. Minsan pa nga, narinig na naman niya na nag-uusap sina Maxine at Jinky. Yun nga yung sabi ko sa'yo nung nakaraan. Tsaka bubong na lang naman din ang kulang doon. Inuna lang namin yung sa may sasakyan. Pero next sahod ko, yon, itutuloy na yung pagpapabubong doon. Huwag na lang sana munang umulan, no? Para hindi maulanan yung sasakyan. Ay, may binili yung biyanan ko. Parang ano siya, yung talagang bubong ng bahay pero matibay siya. Yun yung nasa garahe nila ngayon eh. Parang natutupi din ata yun. Ay, yan ata yung napanood ko. Maganda ba yun? Nag-suggest din kasi sa akin yung pinsan ko na yun ang bilhin. Nagtitinda kasi sila nun eh. Akala ko sales stock lang yun. Maganda talaga. Kung gusto mo, sama kita sa bahay nila. Check mo lang yun. Eh baka naman masira agad yun. Gaano na ba katagal nilang gamit? Mag-iisang taon na rin kaya yun. Galing pa yung Bicol ah. Huwag yung ganon. Pangit yun. Mas maganda sana kung bubong talaga. Paano kapag may bagyo kaya yung tuloy-tuloy na ulan? Napanood ko yun eh. Hindi siya maganda. Alam mo ikaw, namamagana nga yung dila mo, sabat ka pa rin ng sabat. Nagsasuggest lang naman ako, no? O pues hindi ko kailangan. Okay. Ikaw na naman ang mahihirapan kapag nasira yun. Hindi mo nga alam kung anong pinag-uusapan namin. Yung sa bubong para sa garahe nyo. Naririnig ko kaya kayo. Kung ayaw yung sabatan ko kayo, huwag kayo mag-uusap. Ang galing mo naman. Eh sino ka naman para magsabi ng ganyan sa akin? Isa pa, pwede kami mag-usap sa kahit na anong oras, anong lugar. Alam mo kung ano ang hindi tama? Yung bigla kang sasabat. Eh di ka pa rin ba nadadala? Hindi mo pa rin ba alam na baka kaya humahaba yung dila mo dahil sa kasasabat mo? Hindi. Kasi kung maayos naman ang sinasabi ko. Maayos nga, hindi naman maganda yung ginagawa mo. Parang nung nakaraan lang kausap ng HR yung asawa niya sa phone. Tapos bigla kang sumabat. Iusapan nila yung tungkol sa anak nila tapos magsasuggest ka? Wala ka pa namang anak? May mga pamangkin naman akong bata. Hindi pa rin yun pwedeng rason para lang sumabat sa usapan. Hayaan mo yung mag-asawa? Basta. Wala akong ginagawang masama. Muli na namang humaba ang dila ni Bibit. Natatakot nga ang mga nakakakita sa kanya. Minsan, hindi siya sinasabayan o kaya ay hindi siya kinakausap o tinitingnan ng mga tao. Lalo na ang mga bata. Ang akala sa kanya, aswang na siya. Pero wala siyang pakialam. Minsan pa, may sinabatan siyang usapan kaya napagkamalan siyang baliw. Pinalabas siya ng mall at pinatawag sa barangay. Hindi raw kasi natuwa yung bigla niyang sinabatan na usapan. Nakasira daw siya sa mas maayos sanang usapan para sa negosyo. Nawalan pa ng maayos na kliyente ang negosyante. Mabuti na lang ay naareglo nila. Nakiusap si Perla dahil kakilala niya rin naman yun. Habang nasa barangay pa rin sila, pinagsasabihan ni Perla ang anak. Pero hindi ito nakikinig sa kanya. Sa halip ay nakikinig sa usapan ng dalawang tanod. Hindi. Iba naman yun. Kasi may AI nun. Hindi naman daw siya yung nagsasalita. Hindi pa tayo nakakaalis, ganyan ka na naman. Ano bang gusto mo talaga? Pansinin ka ng lahat ng tao? Nag-suggest lang ako, Ma. Kasi, baka hindi nila alam yun Nakita ko kasi yun. Kasama ka ba sa usapan? Hindi naman, di ba? Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Alam mo na nga yung sinabi sa'yo ng albularyo. Paano ka naman gagaling kung hindi mo tinatanggap kung anong mali mo at kung bakit kailangan mong baguhin ang ganyang pag-uugali? Hindi ka ba talaga mapagsasabihan?
Nai-stress ako sa'yo sa totoo lang. Matanda ka na, pero mas nakakaintindi pa sa'yo yung mga mas bata mong kapatid. Anak, bakit pa naging ganyan ka naman na? Normal naman po sa isang taong magbigay ng opinion niya, di ba? Eh wala naman po sigurong batas na nagsasabi na bawal yun. May iba po na ayaw lang tanggapin yung opinion ko. Dahil lang ayaw nila may ibang tao na mas magaling sa kanila. Pero sila po ang may mali doon, ma. Hindi naman po ako. Anak, ilang beses bang sasabihin sa'yo ng mga tao na mali nga yan? Kailan ka ba matututo? Kapag umabot na hanggang sa sahigyang dila mo? Kapag wala nang gustong kumausap sa'yo? Kapag iniiwasan ka na ng mga tao? Hanggat alam ko na tama ang sinasabi ko, hindi po ako titigil na magsabi ng opinion ko. Hanggat hindi naman po nakakasama yun sa isang tao. Nakakasama na nga, anak. May mga nag-aaway na dahil sa'yo. Basta po, ma. Wala namang kinalaman yung sumpa sa dila ko. Magpapa-opera nga po ako eh. Hindi ka basta pwede magpa-opera dahil hindi naman yan normal na sakit. Naisumpa ka ng isang taong galit na galit sa'yo o yung tao na lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. Kaya nga ang isang bagay lang na dapat gawin mo ay magbago ka. Ipakita mong totoo na tinatalikuran mo na ang pagiging sabatera mo. Wala pa ring naging magandang dulot ang mga salita ni Perla dahil hindi siya pinakikinggan ng kanyang anak. Nagpatuloy pa rin ang pagiging sabatera ni Bibit. Kaya sa trabaho niya, kinausap ulit siya ng HR para sabihing may pagkakataong matanggal na siya. Nagalit kasi ang amo nila matapos niyang sumabat noong nakikipag-usap ito sa isang kliyente. Kamuntikan nang mawala ang buong kumpanya sa kanila. Pero tama naman ang suggestion ko. Sinagot sa kanya na tama man na iisipin niya yon, wala siyang karapatan na pangunahan ang sasabihin ng kanilang amo. Tauhan lang siya. Empleyado lang siya. Kung tutuusin daw, hindi na daw dapat siya binigyan ng isa pang pagkakataon. Noong araw mismo na sumabat siya sa usapan, natanggal na dapat siya. Kabastusan daw yon sa taong nag-uusap at mas lalong kalabisan yon bilang isang empleyado lang naman siya. Pero wala pa ring talab. Kahit na anong sabihin ng kahit na sino, hindi pinakikinggan ni Bibit. May paniniwala siyang may laban ang boses niya. May karapatan siyang iparinig ang opinyon niya. Hanggang sa isang araw, sumabat siya sa away ng dalawang babaeng nasa labas ng opisina nila. Sinabi niyang mali ang isang babae na nagagalit at mas tama ang inaaway niya. Kahit na hindi naman niya alam ang pinagmula ng away. Ang pinanigan niya lang ay kung ano ang naabutan at narinig niya. Inawat na lang siya ni Jinky. Pinakialaman mo pa yun? Sumabat ka pa talaga eh hindi mo nga alam ang kinakampihan mo? Kabit nung asawa ng babae? Paano mo naman nalaman? Eh malamang kilala ko yun. Kapitbahay namin yun, no? Ako nagsumbong sa kanya na kabit yun ang asawa niya. Nakita kong galing ng hotel. O tapos laging nagkikita sa labas. O, ayan ang sabatera mo kasi. Hindi ko naman alam na gano'n, no? Mali kasi siya. Pinagmumura niya yung tao. Pwede mo siguro nilang pag-usapan yun. Alam mo, sa susunod niyan, makakakilala ka na ng katapat mo. Iisipin ng ibang tao na kakampi ka ng kalaban nila. Mahirap yung ganyan sa panahon ngayon. Aba, yung nabasa ko, sinaksak yon dahil sumabat at nangialam sa usapan ng may usapan. Baka magulat na lang ako eh, mangyari na yun sa'yo. May sense naman kasi yung opinion ko. Pero hindi mo alam kung anong ugali ng mga tao ha. Hindi mo alam kung kailan sila maayos kausap. Hindi mo alam kung kailan sila makakapagtimpi sa taong sabatera. Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo dahil lang sa nangingialam ka. Hilig mo pa namang sumabat kapag may nag-aaway. Aba, makatsyempo ka talaga. Nako, kawawa ka. Kahit na may pagbabanta na, hindi pa rin natitinag si Bibit.
Hindi siya nakakaramdam ng kahit anong takot. Dahil ang iniisip niya, hanggat hindi niya inuudyok na gumawa ng masama ang iba, hindi naman siya mapapahamak. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo, walang nagbabago sa kanyang ugali. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad siya, may nakita siyang 2 tao na nagtatalo. Babae at lalaki. Tila ba pinipilit ng lalaki ang babae na sumama sa kanya. Huwag ka sumama dyan. Mukhang masamang tao naman yan, no? Umuwi ka na lang. Sinabi ng babae na asawa niya yon. Ganun ba? Kasi narinig kong nagagalit siya sa'yo dahil ayaw mo umuwi. Nakakatakot naman yung asawa mo. Pwede ka naman nang hindi sumama sa kanya kung ayaw mo pa. Palamig ka muna kung magkaaway kayong dalawa. Mainit ang ulo ng lalaki, kaya kahit na babae siya, hindi siya pinatawad. Pinagsabihan siya na ayaw niya sa lahat yung taong sabatera. Kung nag-aaway silang mag-asawa, huwag siyang makikialam. Kaya sa galit ng lalaki, hinila ang dila ni Bibit. Kumakawala siya, kaya nasaksak siya. Nang bumagsak siya sa sahig, agad ding umalis ang mag-asawa. Nanakawan pa siya. Binitbit kasi ng lalaki ang bag niya kung saan naroon ang pera at cellphone niya. Mabuti na lang may mga nakakita at isinugod siya sa ospital. Nagising na lang siyang may balot na ang kanyang tiyan. Ay, mabuti naman at gising ka na. Buhay pa pala ako, ma. Ano ba yan? Nagpapatawa ka ba? Sakit pala nito. Wala, hindi na makikita yung bag mo. Ninakaw na nung mag-asawa. Bakit naman ganon? Panutulungan ko lang naman yung babae. Humihingi ba ng tulong sa'yo? Hindi po. Bali ano na lang. Narinig ko na nagtatalo sila nung asawa niya eh. Sumabat lang naman ako. Sabi ko nga na huwag na muna siyang umuwi kung hindi naman niya gustong umuwi. Mali ba ako doon? Ay, talagang tinanong mo pa ako kung mali ka ron. Ay, ano ba sa tingin mo? Ayan ang sinasabi ko sa'yo eh. Sa kagaganyan mo, sa pagiging sabatera mo, ewan ko na lang kung hindi ka talaga mapahamak. Ay, naku, ano ba naman kasing ugali yan, anak? Nasaksa ka na. Nanakawan ka na, hindi ka pa rin talaga madadala. Baka nga wala ng dahilan yan para magbago ka. Hindi nakapahamakan o sumpa ang bagay sa'yo. Wala na ata talagang magpapalinaw ng utak mo. Halos 3 araw sa loob ng ospital si Bibit. Natanggap na rin siya sa trabaho dahil sa ginawa niya nung nakaraan. May nagreklamo kasing kliyente nila na sinasabatan niya ang usapan, kaya nawala na ng ganang kumuha ng serbisyo sa kanila. Nagdedesisyon kasi ang mag-asawa nun, biglang sumabat si Bibit. Tapos, mali pa ang pagkakasabi niya, kaya mali rin ang intindi ng kliyente. Bumababa na rin ang benta nila dahil sa kanya. Kaya para maisalba ang kanilang kumpanya, tinanggal na lang siya. Wala siyang trabaho kaya sa bahay lang muna siya nagpapagaling. Sa paglipas ng ilan pang mga araw, nakakalabas na siya ng bahay nila. Kapag nakikita siya ng mga tao, umiiwas na agad sa kanya na para bang may nakakahawa siyang sakit. Napapansin niya yon dahil kapag palapit na siya, tumitigil ang mga tao kahit na mukhang seryoso ang usapan nila. Bakit naman ganun ang mga tao? Dahil ba sa gila ko? Hindi, dahil dyan sa pagiging sabatera mo. Kung hindi ka magbabago, baka sila na lang ang gagawa ng paraan para lang makaiwas sa'yo. Ganun naman talaga yun, di ba? Di wag na lang tanggapin ang opinion ko. Nakita mo na, maayos naman sila kahit na hindi ka sumasabat sa kanila eh. Tuloy pa rin naman ang mundo kahit na walang nakikinig ng opinyon mo. Ibig lang sabihin nun, kaya ng tao ang sarili nila. Dahil kapag hindi nila kaya, sila mismo ang hihingi ng opinyon. Sa'yo man o sa ibang tao. Katulad ng hindi pagsabat ng iba, huwag ka ring sasabat. Paano? Yung iba,
Walang pakialam kaya hindi nagbibigay ng opinion. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagsasalita, wala na silang sasabihin. Kaya hindi sila nagsasalita dahil hindi naman sila tinatanong. Alam nila kung hanggang saan lang sila. Alam ng mga tao kung hanggang kailan sila magsasalita. Yon ay kapag may permiso na sila. Habang nasa bahay ka, yan ang intindihin mo. Isinawalang bahala ni Bibit ang sinabi ng ina. Nung gumaling na siya, naghanap siya ng bagong trabaho. May mga hindi kumukuha sa kanya dahil sa itsura niya. Natatakot sa nakalabas niyang dila. Yung iba naman, hindi nasisiyahan sa mga sagot niya dahil hindi siya maintindihan. Paano raw siya haharap sa mga kliyente kung ganun siya? Hanggang sa may isang trabaho siyang nakita. Opo, kaya ko naman po. Hindi na siya nakapagtuloy nang sasabihin niya nang may isang babaeng sumabat sa usapan nila. Sinabing may kakilala na raw siyang bagay sa posisyon. Naibigay na niya ang mga papel sa HR at pinagsisimula na yon. Huwag na raw kunin si Bibit. Bakit bigla kang sumasabat na lang sa usapan? Ha? Makukuha na nga ako sa trabaho. Nangatwiran ang babaeng sumabat na pinigilan na lang daw niyang masayang ang oras niya, lalo na may nakuha na para sa posisyon. Matapos nun, umalis na ang babae at naiwan na lang si Bibit na mag-isa. Naiinis siya dahil sa mga sumunod na araw, may iba't ibang taong sumasabat sa usapan nila ng dapat taong kukuha sa kanya para sa magandang oportunidad. Kaya hindi natutuloy na mapunta sa kanya. Doon niya lang napagtanto na tunay ngang nakakainis ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang sumabat. Oh, anong ginagawa mo riyan? Akala ko naman nasa interview ka. Umuwi ka na pala? Hindi kita napansin kanina ah. Kapag umuuwi ka kasi nakikita mo ako sa labas tapos kapag may kausap ako, sumasabat ka. Ngayon lang ako nanibago. O ano, kumusta naman yung interview mo? Mukhang hindi maganda ang resulta. Nakasimangot ka eh. Paano? Naiinis naman ako. Yung isang babae ba naman? Ay, di ba kinakausap na ako ng HR? Alam ko talaga makukuha na ako. May pinag-uusapan kami. Bigla pa namang sumabat. Hindi naman niya alam yung usapan namin. Ayun, hindi ako nakapasa sa interview. Papansin? Naiinis ako? Hindi ko akalain na makakakita ka ng taong gaya mo. Isipin mo, ikaw yon. Ganun ka naman, di ba? Kahit na hindi mo alam, bigla ka nalang sasabat. Hindi naman ako gano'n, no? Nasa timing naman kasi ako kapag nagsasalita ako. Mali ka. Ganun ka mismo. Kapag naisipan mong magsalita, bigla kang magsasalita. Siguro naman pwede na rin niyang paraan para makita mo kung anong ugali ng tao ang nakakainis. Basta hindi ako gano'n. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring trabaho si Bibit. Tila ba ibinaba ng langit ang mga taong katumbas niya sa pagiging sabatera. Hindi lang yun nagkataon, tila ba parusa na rin sa kanya. Pinapakita at pinaparana sa kanya kung ano ang nararanasan ng iba kapag siya naman ang sumasabat. Hanggang sa doon na rin niya tila ba unti-unting napagtatanto na may mali nga siya. Minsan pa, habang nasa labas sila ng kanyang ina, nakita niya ang dalawa niyang dating katrabaho. Bumibili ang mga ito. Papunta rin doon si Bibit, pero mukhang hindi siya nakita ng dalawa. Pero ipopromote ka naman na, di ba? Okay na yun. Tanggapin mo na kahit na ililipat ka ng floor. Medyo natatakot nga ako. Baka mamaya magkamali ako eh. Ano ka ba? Normal lang naman na magkamali, no? Mga tao lang tayo. Ang mahalaga doon, kapag nagkamali ka, dapat alam mo kung paano mo itatama o haharapin. Hindi yung tatakbuhan mo lang. Tsaka hindi naman yun ibibigay sa'yo kung hindi mo yun deserve. Kunin mo na. Iniisip ko pa. Baka kasi may magalit sa akin. Sabihin bakit ako.
Hayaan mo sila. Sa kung nakita ang determinasyon mo sa trabaho eh. Ay, hala. Sorry, may tao pala sa likod ko. Uy, Bibit. Hello. Andyan ka pala. Oo, kanina pa. Himala, hindi ka ata nagbigay ng comment sa usapan namin. Hindi mo ba narinig? Narinig ko naman. Hindi ko naman alam anong nangyayari sa office eh. Saka, hindi ko naman alam kung bakit ayaw kunin ni Maxine. Talaga ba? I mean, naninibago ako. Kasi kahit hindi mo alam may opinion ka, di ba? Dati yun, no? Kakainis pala itong ganitong ugali. May realization lang ba ako? Ay wow, ang galing naman. Totoo ba yan na nagbago ka na? Nagbabago pa lang. Hindi pa nagbago ng tuluyan. Nag-adjust pa. Parang pag-diet na hindi mo na aalisin ang kanin baka manghina. Natawa naman ako dun. Sana nga rin gumaling ka na, no? Teka, may work ka na ba? Wala pa nga eh. Naghahanap pa ako. Hindi rin ako matanggap dahil hindi pa ako gumagaling. Ito. Ang gawin mo next month, mag-apply ka sa kabilang building. May friend ako doon. Ipapasabi ko na lang sa kanya. Hindi ka naman magko-call doon eh. More on non-voice kayo doon. Kaya kaya mo na yun. Kasi nasa sales ka na rin naman eh. Sige nga. Pero bakit next month pa? Next month pa kasi yun magiging manager. Para sana mas mabilis kanyang maipasok, di ba? Sa totoo lang, ang aarte kasi ng mga kumpanya ngayon. Hindi talaga papasa kapag may ibang itsura. Hindi naman sa pangaano ha. Pero alam naman natin yun, di ba? May discrimination talaga. Oo. Tsaka, alam ko naman din yung ganyan. Sige, sabihan mo na lang ako, ha? Salamat. Sana gumaling ka na. Malay mo, kapag nagbago ka na, gagaling ka na, di ba? Babalik na sa dati yung dila mo. Sorry ha. Feeling ko kasi talaga akong may dahilan yan. Di ko naman sinasadya kung naisumpaman kita. Naiinis naman kasi ako sa'yo nung mga panahon na yun eh. Di ka rin kasi nakikinig. Okay lang. Mali naman talaga ako. Kaya nga, mag-sorry na rin ako sa inyo. Pasensya na ako kung nangialam ako ng mga desisyon nyo noon. Huwag kayong mag-alala. Natuto na ako ngayon na huwag sumabat kung hindi ko naman alam kung anong usapan. Lalo na't hindi ako magbibigay ng opinion ko kung hindi naman hinihingi sa akin. Sa unang pagkakataon, naamin na rin ni Bibit kung anong mali niya. Hindi niya alam kung kanino pa siya hihingi ng tawad dahil yung iba niyang nasabatan, hindi naman din niya kilala. Kaya ipinadaan na lang niya sa dasal ang paghingi ng tawad. Lagi na rin siyang namamanata na maging maayos na siya at ang pangako niyang kahit na kailan hindi na niya uulitin ang pagsabat, lalo na kung hindi naman siya kinakausap. Ilang buwan ang lumipas, tila ba may nangyayaring himala. Umaayos na ang kanyang dila. Hindi man ganun bumalik sa dati, kahit na paano ay naisasara na niya ang bibig niya habang nasa loob ang dila niya. May naging trabaho na rin siya. Sa bagong kumpanya niya, nagkaroon siya ng mga kaibigan na kumakausap na sa kanya. At mga taong kusa nang nanghihingi ng payo at opinyon niya nang hindi na siya sumasabat. Minsan pa, napag-usapan nila yon ng kanyang ina. Ma, tama ka nga. May tamang oras sa pagbibigay ng payo at opinyon. Hindi ko na kailangang makisali kapag may nag-uusap dahil may taong kusang lalapit sa akin para humingi ng payo. Okay na yan. Ang mahalaga lang naman dyan yung maayos ka na. Umaayos ka na. Tingnan mo, naiintindihan ka na namin. Saka maghintay ka man o hindi, darating talaga ang tamang pagkakataon para i-share ang nalalaman mo. Kaya wag na wag ka nang babalik sa pagiging sabatera mo, ha? Hindi na po ha. Kasi nga po, nag-promise na rin ako kay God na hindi na ako uulit.
Kaya po, tutuparin ko yun. Masaya si Perla sa mga salitang narinig niya mula sa kanyang anak. Alam niya na seryoso na nga ito sa pagbabago na kanyang ginagawa. Yun na rin talaga ang naging magandang simula para kay Bibit. Ang pagbabago na yon ay tila babagong buhay para sa kanya, na nakasalalay na sa mga salita niya ang magiging takbo at pakikisama sa kanya ng iba. Sa ngayon, nasa maayos na trabaho pa rin si Bibit. Nakakapagbigay na siya ng mas maayos na payo sa mga kakilala niya dahil natuto na rin siyang bigyang galang ang oras, usapan at salita ng iba. Na kung hindi naman kailangan, hindi siya magbibigay ng opinyon. Kung hindi naman siya kinakausap, hindi na siya magiging palasabat na babae. Hindi magandang ugali ang pagiging sabatera o palasabat dahil ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan, pagkainis at kawalan ng respeto sa ibang tao. Kapag ang isang tao ay palaging sumasabat sa usapan kahit naman hindi siya kinakausap o tinatanong, nagmumukha itong pakikialam sa bagay na hindi naman siya kasali. Sa halip na makatulong, kadalasan ay lalo lamang nitong ginugulo ang usapan o sitwasyon. Ang bawat tao ay may sariling pag-uusap at sariling problema na sila lamang ang dapat mag-usap at magdesisyon. Kapag may biglang sumisingit na opinyon mula sa ibang tao, maaaring maramdaman ng mga nag-uusap na hindi sila nirerespeto. Para sa iba, parang inaagawan sila ng pagkakataon na magsalita o ipaliwanag ang kanilang sarili. Dahil dito, nagkakaroon ng iritasyon o minsan ay nagiging dahilan pa ng away. May mga pagkakataon din na kahit tama ang sinasabi ng isang sabatera, hindi pa rin ito maganda kung hindi naman hinihingi ang opinyon niya. Hindi lahat ng tama ay kailangang sabihin sa lahat ng oras. Mahalaga rin na marunong maghintay kung kailan hihingi ng payo o opinyon. Ang pagrespeto sa usapan ng iba ay nagpapakita ng magandang asal at paggalang sa kapwa. Maghintay na lang ng tamang oras para sa pagbibigay ng opinyon dahil kahit anong ganda ng salita, hindi ito tatanggapin ng iba, lalo na kung galing ito sa taong hindi naman nila kausap. Tandaan na ang taong marunong rumespeto sa usapan ng iba ay mas pinahahalagahan ng ibang tao. Hindi kailangang sumabat sa lahat ng naririnig dahil ang tunay na karunungan ay ang pag-alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng taong palasabat? O kayo mismo ang palasabat? Maaari kayong magbahagi ng inyong sariling kwento at opinyon na may kahalintulad sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral para hindi kayo maging palasabat na tao. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.